Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga bagong motor na pinag-uusapan ng mga tao ngayon, wala iba kundi ang motor na nanggaling kay Zontes. Ito ang motor na ito. Ang Expressway Legal na Zontes 400M. Bukod kasi sa malupit na specs at mga features niya, napakagwapo din talaga ng looks niya. Kaya ito na yung motor na ipapabili ko kay mama. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, lumapag na nga po dito sa Pilipinas ang isa sa mga pinakabagong maxi scooter ni Zontes. Kung looks lang po ang labanan, papalag din talaga yan. Kitang kita naman, di ba? Nagtrending nga po itong motor na ito dahil nga po siya ay Expressway Legal na halos kasing laki nga lang po ng Yamaha NMAX. Kaya panigurado yung ibang tao mukhang mahihirapang maniwala na 400cc nga ito. Pero maniwala na lang kayo. Kaya kapag nakapasok nga po ito sa mga expressway, panigurado madami-daming tanungan talaga ang mangyayari dito. Kasi nga 400cc pataas lang yung allowed na pumasok sa mga expressway. Bawal yung mga 400cc pababa kasi delikado daw. Pero sa ibang bansa 125cc, 150cc pumapasok sa expressway. Tulad doon sa Malaysia, wala naman, okay naman sila. Buhay naman sila. Pero syempre wala tayong magagawa. Nasa Pilipinas tayo. Kaya kung gusto mong makapasok sa expressway, eto nang bilhin mo. Ang Zontes 400M. Kung meron ka namang 328,800 pesos, swak na swak sa'yo ang motor na ito. Pero syempre ang tanong nga po ng mga tao, matibay ba yan? Baka 1 month lang, tirik na yan. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, ang motor na ito ay made in China. Alam nyo naman, God made heaven and earth, and the rest was made in China. Tumahimik ka! Yes po, galing po siya sa China. Pero hindi naman po porket siya ay made in China, bulok na siya. Sa panahon ngayon, kaya na po nilang makipagsabayan doon sa mga top brand. Pero syempre, desisyon mo pa din yan kung bibili ka. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Zontes 400M na mayroong 368 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.8:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 38 horsepower at 7,500 RPM, 40 Nm of torque at 6,000 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 12 liters fuel tank capacity. At wala din tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Pero syempre dahil ito nga po ay nasahanin ng 400cc, expect the unexpected. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/15 sa harap at 140/70/40 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka single disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ito nga po ay naka dual channel ABS. So hindi na tayo maninibago dyan kasi basic na lang yan sa mga motor na made in China. Ganon nga po sila sa mga motor nila. Tinutodo talaga nila. Ang kanyang seat height ay mitaas na 760mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 175 kg. So hindi po biro yung bigat niya. Mabigat talaga siya. Pero magaan naman yan kapag tumatakbo na yan. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung titignan nga po natin yung itsura niya kapag nakaharap siya, para talaga siyang robot. May karakter talaga yung mukha niya. Napakaangas. Yung taillight naman niya ganyan ang itsura. Maangas din. Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka TFT display na napakalupit nga din po ng pagkakagawa nila. Katulad nga na sinabi ko kanina, basic na lang sa kanila yung mga ganyang klaseng features. Hindi sila nagtitipid pagdating dyan. At kung yung iba nga po naka smart key system, ito naman ay naka smartwatch yung pinaka-key ignition niya. Para lang siyang relo na isusuot mo sa kamay mo. Kaya kakaiba din talaga. At syempre hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At syempre meron din po itong TCS or Traction Control System. Wala, basic na lang din sa kanila yan. At oo nga pala, meron din po itong tire pressure monitoring para lagi kang updated or lagi kang alerto kung flat yung ilong. Kung flat yung gulong mo. Mahirap kaya ma-flatan ng ilong, gulong. At isa nga din po sa masasabi kong nagpaangas talaga sa kanya
walang iba kundi yung pipe niya na napaka-aesthetic nga po ng pagkakadesign nila. Pero dito, mas aesthetic to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At pagdating naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 328,800 pesos. Pagdating nga po sa bagay na yan, syempre hati na naman yung magiging opinion or pananaw ng mga tao dyan. Panigurado may magsasabing napakamahal naman, overpriced. At may magsasabi naman na okay lang naman yung price niya, gwapo naman siya, tapos expressway legal pa. Kung sa tingin mo naman pwede na sa'yo ang motor na ito, edi pwede na talaga sa'yo to. Pero kung sa tingin mo naman tagilid, hanap ka na lang ng iba. Ganun lang naman kasimple yun. At para naman doon sa magsasabing abangan ko na lang si Rusi maglabas niyan, mas mura pa. Actually, muntik na nga talagang mailabas yan ni Rusi dati, way back 2021 or 2022. Yes po, isa nga po yan sa mga motor na naging demo unit nila. Kaso lang sa hindi malamang kadahilanan, hindi po siya natuloy. Pero kahit ano't ano pa man, ang importante nandito na siya. Nilabas na talaga siya. Nasa sayo na lang yan kung bibili ka. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.